Ano ang pumipigil sa iyo? Pag-usapan natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na yung pag-usapan po natin ngayon ay empowerment for service. Pag sinabi po natin empowerment, tinutulungan tayo ng Santong Espiritu, pinapalakas upang tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Sabi po rito sa ating concept, one of the primary works of the Holy Spirit is to empower believers. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay empowered. Ang trabaho sa iyo ng Santong Espiritu ay palakasin ka to enable you to serve God. To empower believers for service. Through the Holy Spirit, God equips and strengthens His people to accomplish His purposes. Ang tanong mga kapatid, si Lord ba? Nararamdaman mo ba sa sarili mo na ina-accomplish, tinutupad ng Diyos yung kanyang mga plano sa pamamagitan ng iyong buhay? Ikaw ba ay ginagamit ng Diyos para ma-accomplish yung napakaganda niyang layunin sa kapitbahay mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, sa mga katrabaho mo? Ikaw ba ay nagiging kagamit-gamit sa Panginoon? Do you serve God? So through the Holy Spirit, God equips and strengthens His people to accomplish His purposes. This empowerment is not merely for personal gain, but to manifest God's presence and bless others. The Holy Spirit gives spiritual gifts, boldness, and wisdom, enabling every believer to serve in ways that bring glory to God and build up the church. Sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you." Merong kapangyarihan na nagmumula sa Santong Espiritu. You will receive that from the Holy Spirit. And you will be my witnesses in Jerusalem. Mula doon sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, doon sa pagpapalakas ng Santong Espiritu, ay magiging powerful witness ka. Ibig sabihin, maraming tao ang makakilala sa Panginoong Jesucristo because of you. So you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. At ito nga po yung nangyari doon sa New Testament Church. Itong mga tao na ito, mga naunang mga mananampalataya, sila tumanggap ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na nagpapalakas sa kanila upang maging mabubuti at mga epektibong saksi ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Now, pag sinabi po nating saksi, witness, ibig sabihin po, naranasan mo ang Panginoong Jesucristo, gusto mo naman iparana sa iba. Nakilala mo ang Mesaya, ang Panginoong Jesucristo, gusto mo rin siyang ipakilala sa iba. Ang problema po tayo mga Kristiyano, masyado nating pina-privatize si Jesus. Again, lagi kong sinasabi, si Jesus namatay in public, hindi niya tayo ikinahiya. Hubot-hubad, walang shorts, walang brief, nakapako doon sa krus. Hindi niya tayo kinahiya, namatay siya sa krus, ay kapapatawad ng ating mga kasalanan. Why do we always keep Jesus in private? Lagi nating pina-privatize, lagi nating sinasarili. Samantalang ang Panginoong Jesucristo namatay in public. Kaya mga kapatid, nawa itong devotion na ito ay maghatid sa atin ng pag-uudyok na tayo ay lumabas. At gawin nating public si Jesus. Let's make Him famous. Let's make Jesus popular in our, maybe sa trabaho natin, in our family, or in our community. So ito po yung katuruan natin ngayong araw. Every Christian is gifted to serve. Lahat po ng mga Kristiyano ay may kaloob na mula sa Santong Espiritu upang tayo makapaglingkod sa Diyos. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na wala tayong kakayanan maglingkod sa Diyos sapagkat ang Santong Espiritu ay binigyan tayo ng mga kaloob. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 through 11. Sabi po dito, "Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. Iba-iba ang mga spiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito." Pag binasa niyo po ito ng mula 5 hanggang verse 10, makikita niyo po rito, iba't ibang kakayanan ang binibigay ng Santong Espiritu sa atin. Sabi po rito, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba-iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon, para sa ikabubuti ng lahat. Ang bawat isa ay binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit iisang Espiritu ang nagkaloob nito. Ang Espiritu ring ayon ang nagkaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos
at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa may sakit. May mga pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos, at sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, at iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. So sa makatuwid mga kapatid, lahat tayo gifted. Iba't ibang kaparaanan. Yung ating pagsasalita, kahit timid tayo or kahit di tayo magaling magsalita, gagamitin ng Santong Espiritu yan para maraming taong makakilala sa Kanya. By the way, no, kung hindi nyo pa alam kung ano yung gift nyo, spiritual gift nyo, may mga assessment tayo dyan online. Pwede kayo mag-search. Tingnan nyo kung ano yung spiritual gift nyo at gamitin nyo po yun. Kung binigyan ka ng Panginoon ng gift sa pagsasalita, pag-proclaim ng Ebanghelyo, then use it. Pangalawa po, every Christian is called to witness. Lahat po ng mga Kristiyano ay tinatawag ng Diyos para maging saksi. Again, sabi po rito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ang ibig sabihin po ng witness, napatunayan mo na si Kristo, siya yung anak ng Diyos na nanahan sa iyo, bumago na iyong buhay, na-experience mo siya, at gusto mo rin siyang ma-experience ng iba. Alam niyo po yung mga taong hindi ibinabahagi si Kristo sa iba, sila po yung nakakilala kay Kristo sa pangalan lang, sa idea lang. Pero yung experiential, hindi talaga nila naranasan. Kasi kung maranasan mo talaga ang Panginoong Jesucristo, naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, yung mayamang biyaya ng Diyos na ipinakita niya sa Panginoong Jesucristo, you can't help but to share the Lord Jesus Christ to others. Kung nakita mo ang Panginoong Jesucristo ang susi sa lahat ng hinahanap ng tao, kung nakita mo ang Panginoong Jesucristo na sagot sa lahat ng tanong ng mga tao, nakita mo ang Panginoong Jesucristo na solusyon sa pinakamatitinding problema ng sangkatauhan, hindi ba natin nanaisin na ibahagi ang Panginoong Jesucristo? Kung ang Panginoong Jesucristo ang naging sentro ng ating buhay, hindi ba natin nanaisin na si Kristo rin ay maging sentro ng buhay ng ating pamilya, asawa, kapatid, tito, tita, lolo, lola, maging mga apo? So, every Christian is called to witness. Kailangan po nating maipakilala ang Panginoong Jesucristo sa mga tao sa paligid natin. Tanong, ditong mga nakaraang linggo, meron ba tayong na-witnessan? Meron ba tayong nakausap at naipakilala si Kristo sa kanila? Let's think about that. Kung si Jesus ang sinasabi mong solusyon sa pinakamatinding problema ng sangkatauhan. Ano ba yung problema ng sangkatauhan? Kasalanan, kamatayan. Kung si Kristo ang solusyon dyan, tanong, naibahagi mo na ba si Kristo sa iba? Naging witness ka ba ng Panginoong Jesucristo nitong mga nakarang araw? Number 3 po, every Christian is enriched with potential. Lahat po ng Kristiyano merong potential. Pag sinabi nating enrich, nasa sayo na yan eh. Alam niyo po, bilang mga anak ng Diyos, ikaw ay enriched with potential. O pwede mong sabihin na walang potential yung isang tao kung hindi anak ng Diyos eh. Kung malayo sa Diyos, namumuhay sa kasalanan eh. Pero ikaw, pinili ka ng Diyos, naging anak ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos. You must be enriched with potential. Ibig sabihin, nasa sa iyo na yun, nasa katauhan mo na, in your heart of hearts. Nandun na yung potential eh, nasa kaibuturan ng pagkatao mo. Why? Because you are in Christ. And if you are in Christ, you are enriched with potential. Ang daming pwedeng mangyari sa buhay mo. Ang daming pwedeng paggamitan sa iyo ng Diyos. You just have to make yourself willing and available. At lumapit sa Diyos, Lord, I'm willing, I'm available, I'm offering my life to you. Lord, here's my life. Here's my time, my energy. Use me for your glory. Punong-puno po tayo ng potensyal. Ang kailangan lang po natin, obedience. Sumunod sa Diyos. At makita natin kung saan tayo dadali ng Diyos. Kung anong klaseng tao tayo sa harapan ng Diyos. Ang daming pwedeng gawin sa atin. Ang daming pwedeng pagdalhan sa atin ng Diyos. We just have to obey. We just have to serve God. We just have to give our lives totally to Him. Kaya po pagdating dito sa application natin, marami po tayong mga verses dito, no? Pwede po nating basahin po ito, mga sinulat kong mga verses. Para po sa ating application, number 1, utilize your spiritual gifts now. Lahat po tayo may mga spiritual gifts, may mga kaloob ng Santong Espiritu sa atin upang magamit natin para makapaglingkod sa Diyos. Lahat po tayo gifted.
Hindi po natin pwedeng sabihin na yung paglilingkod sa Diyos para lang sa may mga oras, para lang sa may mga mayaman, may panggastos, para lang doon sa matatalino, kaya magsalita. Hindi po, lahat po ng mga Kristiyano gifted. And you have to utilize your spiritual gifts now. Kailangan mong gamitin kung anong pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kapag may pinagkaloob sa iyo ang Diyos ng kakayahan, pero hindi mo ginamit ang kakayahan na yon, we are being unfaithful to Him. We are not being a good steward. Hindi tayo nagiging mabuting katiwala ng Diyos. Kailan po natin gagamitin yung spiritual gifts natin? Now. Utilize your spiritual gifts now. Kailangan po natin gamitin yung gift natin ngayon. Kailangan po natin maglingkod ngayon. Hindi po natin pinagpapabukas yung paglilingkod. Kasi marami po mga Kristiyano pinagpapabukas yung paglilingkod, tumanda na, hindi pa rin naglilingkod sa Panginoon. Kailan mo ibibigay yung buhay mo sa Panginoon? Pag uugod-ugod ka na? Pag hindi ka na makapagsalita? Pag yung blood chem mo, sobrang taas na ng sugar, sobrang taas na ng cholesterol, at hirap ka na sa buhay, hirap ka na sa kalusugan mo. Kailan po natin paglilingkuran ng Panginoon? Bukas? Sa 1 taon? Ngayon na po. Use your spiritual gifts now. Number 2, unveil the gospel and witness for Christ. Yung gospel po, minsan sa maraming tao sa paligid natin, nakatago eh. Ang kailangan lang po natin gawin, i-unveil, buksan, ipakita kung gaano sila minamahal ng Diyos, kung gaano sila pinapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. We just have to open the gift. Andyan na yung regalo ng Diyos, nasa harapan na ng mga tao. We just have to unwrap, unveil, open, and let them see the glory of the Lord Jesus Christ. Yung makita nila yung kagandahan ng regalo ng Diyos sa kanila. Maging saksi tayo ng Panginoong Jesucristo, let's introduce Jesus Christ to the people around us. Let's open the gift that is available to them right now. Binigay na ng Diyos ang regalo. Kailangan na lang natin buksan sa harapan nila at ma-appreciate nila. Pagbukas nila, nakita nila si Kristo, ang kagandahan ng Panginoong Jesucristo, ang kagandahan ng ginawa ni Jesus Christ doon sa krus. And number 3 po, unleash your potential through total obedience. Kapatid, ikaw ay punong-puno ng potential. Ikaw ay pinili, iniligtas ng Diyos, naging Kristiyano, naging anak ng Diyos. Punong-puno ka ng potential. Alam niyo po kung anong nagpapahinto sa atin? Alam po yung pumipigil sa atin kung bakit hindi natin maabot yung highest potential natin? Kaya hindi po naabot natin yung highest potential natin, it's because of disobedience. Ayaw nating sumunod sa Panginoon. Alam niyo po, pag ikaw ay nasa putikan, gusto ng Diyos sa'yo magkaroon ng magandang buhay. Hanggat hindi ka umaalis sa putikan, hanggat hindi ka sumusunod sa Diyos, hanggat hindi ka lumalapit sa Panginoong Jesucristo at sumunod sa lahat ng kanyang pinag-uutos, nananatili ka sa putikan, hindi mo maaabot ang highest potential mo. Hindi mo maaabot yung gusto talaga ng Diyos sa iyo. You have to obey. At tandaan mo kapatid, hindi ka dadalhin ng Panginoong Jesucristo sa good lang. Hindi ka dadalhin ng Panginoong Jesucristo sa maganda lang. Dadalhin ka ng Panginoong Jesucristo doon sa highest, sa rurok, sa best. God will lead you to His best. Kaya po yung highest potential natin nasa pagsunod talaga sa Panginoong Jesucristo. Wala pong ni isa man sa atin dito na sumunod sa Panginoong Jesucristo tapos hindi niya maaabot yung highest potential niya, yung best life na pwedeng magkaroon siya. Kaya mga kapatid, let's just follow the Lord Jesus Christ. Total obedience. This obedience is what stops you to reach your highest potential. Yung pagsuway, yung ayaw sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo, yan pumipigil po sa atin para hindi natin maabot yung pinakamagandang posibleng maging ikaw. Kaya mga kapatid, tanong ko po sa bawat isa sa atin, para sa ating discussion group, what are the things that hinder you to serve God? Ano yung mga bagay na pumipigil sa iyo para maglingkod sa Panginoon? Ano yung mga bagay na pumipigil sa iyo para hindi sumunod sa Panginoong Jesucristo? Kaya po yung tanong natin dito sa devotion natin na ito, ano yung pumipigil sa iyo? Alamin mo yan kapatid. At kung ano man pumipigil sa iyo, now is the time to relinquish all of those and follow the Lord Jesus Christ freely na walang pumipigil sa atin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for the gift of your Holy Spirit who empowers me to serve you and others. Help me to recognize the spiritual gifts you've given me and to use them faithfully for your glory. Strengthen me with boldness
wisdom, and compassion, so that I can bring evidence of your presence to those around me. May I serve with humility and joy, knowing that every act of service is an opportunity to reflect your love. Help me to encourage others to do the same as we build up your church together. In Jesus' name I pray. Amen and amen. And happy birthday po kay Sister Elisa Ojerio, Ryan Torres, and Norma Luansin. Nakikiselebrate po ako sa inyong karawan. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. Now, kung kayo po ay manatutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.